Ayon sa naging pahayag ni Egis Klimas, manager ni Vasily Lomachenko, sinabi niya mga tol, Tank is a much better fighter I think. Shakur is a very good fighter, but he goes in a shell, he walk away, runs away. Tank comes to fight and he is more interesting, much more intriguing fight. Right now for Lomachenko, the best opponent to fight. Para kay Egis Klimas, mas interesting kalaban si Tank Davis kontra Vasily Lomachenko kumpara kay Shakur Stevenson na puro takbo ang ginagawa. So ibig sabihin nito mga tol, magbabalik pa si Vasily Lomachenko ngayong 2025. Kailangan ni Lomachenko depensahan ang kanyang IBF lightweight belt. Nagbaba na rin ng utos itong IBF. Kung hindi depensahan ni Lomachenko ang kanyang titulo, mapipilitan nila itong bakantihin. Kaya asahan natin mga tol, bago matapos ang taon, babalik itong si Vasily Lomachenko. Siguro nakitaan na nila ng butas si Tank Davis laban kay Lamont Roach. Malaki ang posibilidad na mananalo pa si Loma kontra Tank Davis. Matatandaan mga tol, natalo si Lomachenko kay Teofimo Lopez, pero nagkataon lang na may injury si Lomachenko noon. Hindi niya magamit ang isang kamay. Yung pagkatalo naman ni Lomachenko kontra Devin Haney, sinasabing luto. Dapat panalo si Lomachenko. Kaya lahat ng talo ni Lomachenko mga tol ay dikit lang sa score. Hindi na domina ng todo si Loma. Kaya delikado pa rin si Tank Davis dyan kay Lomachenko kahit may edad na. Sa iba pang balita, official na nga po na maging undercard si Rafael Espinosa kontra Edward Vasquez. Dedepensa ni Espinosa ang kanyang WBO featherweight belt. May kartada ito na 26 wins, 22 KOs, wala pang talo. Huling laban nito, tinalo si Robeisy Ramirez. Makakalaban naman niya si Edward Vasquez na may kartadang 17 wins, 4 KOs, may 2 talo. Maganda ito mga tol dahil isa rin si Robeisy Ramirez sa mga posibleng kalaban ni Inoue kung aakyat sa featherweight. Kaya tingin ko binibuild up na rin ang posibleng laban ng dalawa dahil undercard si Espinosa. Paano kaya kung ma-upset si Inoue dito kay Ramon Cardenas? Pero mukhang malabo na ma-upset si Inoue dito mga tol. Pero malay natin mga tol, manggulat itong si Ramon Cardenas. Matamaan niya ng solid si Inoue at hindi na makabangon. Pero napakaliit na porsyento ito kung matalo si Inoue. Kaya matik na naman na maliit ang panalo kung tatayan natin si Inoue. Samantala, David Benavidez sinabi ang top 3 hardest punches sa kasalukuyan. Dito binanggit ni David Benavidez si Tank Davis, Arthur Beterbiev at si The Monster na Oya Inoue. Top 5 hardest punchers. Gervonta Davis, Beterbiev, Inoue. Ito ang top 3 na hardest puncher sa kasalukuyan. So agree ba kayo mga tol na kasama si Inoue sa pinakamalakas sumuntok? Sa tingin nyo mas malakas sumuntok si Inoue kumpara kay Cuadro Alas Casimero?